kan pagbabago. ABS-CBN News and Current Affairs. Surog sa katotohanan. Surog sa pagbangon kan banwaan. Sa pamayo kan mga nagbabagang bareta. Dismayadong miyembros konsumidores piglusob ang kaso Recodos. Random drug testing gigibuon kan DepEd sa high schools. Pagpalawig termino kan paritiro ng pamayo kan eskwelahan pigko question. Panghabon sa syudad ni Naga, lagduan na naman. Pulisya, may suspect na. Rooftop plantation, epektibo subot bilang pambawas init kan panahon. Asin mga Pilipinong wakeboarders, nagpatribayan sa 5th Philippine Wakeboard Nationals. Halo sa ABS-CBN News Center Naga. Ini ang TV Patrol Bicol. Marhay na hapon, Bicolandia, kami ang mga patrol kan Pilipino. Nagbabarata asin nagsisirbi sa Indo sa Inman sa Kabikolan. Random drug testing sa mga estudyante sa high school gigibuhon kan DepEd. Duang nagpositibong estudyante kan uminaging taon nakakaalarma segun sa ahensya. Nagpapatrol Thea Umelan. Bako sa napaninigarilyo kan mga estudyante ang problema ngunyan kan DepEd. Sa Bicol, naaalarma naman ang ahensya matapos na may duwang estudyante sa high school na nagpositibo sa droga sa pigkundusin na random drug testing kan uminaging school year. Kaya naman ipapadagos kan DepEd and random drug testing ngunyan na taon. Even only if there's one, that would be very alarming because it would mean that there might be others who are also indulged in the use of the prohibited drugs. Ang random drug testing sarong lakdang kan Department of Health asin PDEA tanganing may salbaran mga hobenes sa paggamit ng droga. Sigun kay Layon, kung may magpositibo liwat sa gigibuhong random drug testing, ipapasairarom ang mga ini sa psychiatric o psychological briefing dangan sa sarong rehabilitasyon. So that they will change their habit and their dependence on drugs. So medical and social, as well as psychological and emotional treatment that will be conducted. Sa enterong nasyon, 76 na mga high school students ang nagpositibo sa pinagbabawal na droga kan uminaging taon. Thea Umelan, Patrol kan Pilipino. Kaso Recodos, dinagsa ni dismayadong miyembros konsumidores hagad ang pagbalik sa dating taripa sa konsumo sa kuryente. Nagpapatrol, Miles Media. Kasoreko, dalugon mo po kami. Dahil ka mo magparabinurong pungugan. Napano nin tensyon ang opisina kan Kasureko 2 sa Del Rosario Ciudad ni Naga pasado alas 4 kasugmang hapon. Mga dismayadong miyembros konsumidores kan kooperatiba duminagsa digdi tanganing formal subuot na isumitir ang petisyon na ibalik sa dati ang nag-umentong taripa sa kuryente. Nakikiulay, padaralang konsurat. Saan po na? Kung kami papalaw mo na eh. Non-violent pang kami, non-violent ang games. Napugulan ang mga inikan isinarado ang gate kan mga gwardya. Pati ang mga kliyente na tapos na ang transaksyon sa opisina, daiman mo na nakaluwas. Kurante mang kuna sa muyang, nakaluwas man sa nagbarayad. Illegal detention ba ganang ginagibo? Sa lahat, ayaw na magwala ko din eh. Makalihis ang pirang minutos, luminuwas ang pangenot na opisyalis kan kooperatiba tanganing makipagnegosasyon. Dahil man kami nagdiktit tanganing mag-revoke sa Saindo. Gusto misa nang ipaabot sa Saindo. Any resolution that you would want us to receive, we are willing to receive it cordially. But we will not allow you to enter. Patatuloy naman yan! Dai na kontento, nagpumirit ang mga nagpuprotesta maglaog sa mismong building. Nagpalyar man liwatan mga ini na formal makaulay ang manihamiento, kaya sa luwas na sana nagpahayag kan sa imbang sentimiento. Bandang alas 7 na ninbanggi, nag-abot ang Deputy Administrator kan National Electrification Administration na nag-asigurar Hunyo 11 mapaluwasin daning desisyon sa petisyon kan mga konsumidor. Dadali namin yung mga record, pag-aaralan namin, and then, on before June 11, yung resolve namin po. Miles Melia, Patrol kan Pilipino.
Antes sa matensyon na pagdagsanin mabot 4,000 na miyembros konsumidores sa opisina kan Casoreco 2 kasugma nagtripon man muna ang mga inisa Naga City Gymnasium. General Assembly subot ning dainikon sa nabilog ang petisyon sa maniamiento kontra sa ipinautob na 5 pesos kada kilowatt-hour na aumento sa singil sa konsumo ning kuryente. Panindugan kan grupo illegal o mayong pusog na basehan ang aumento. Kay pa sa mga kahagadan ang kopya kan auditing as in revenue report sa pag-aprobetsar kan kooperatiba sa Wholesale Electricity Spot Report Market o WESM. Nagkaigwa kaya subot ni mismanagement ang kooperatiba asin oras na mapatunayan ang kahagadan man na dagos pagpahali sa pwesto kan namamayo kan Casoreco 2. Sinukuyo ng tao dahil ang pagpapahali ng mga ma-find out na nag-mismanage kan Casoreco 2 asin ang pagdas ng kooperatiba Albay man, nagkapirang konsumidores, nagpahayag kan sa idang pagkabaldi sa serbisyo kan Albay Electric Cooperative. Aleko nangako na, dai na makahaloy ang problema sa distribusyon kan kuryente. Nagpapatrol, Linya Blanc. Day maitago ka nagkapirang residente sa syudad ni Legazpi ang pagkabaldi sa serbisyo kan Albay Electric Cooperative. Kanakaagi kayang mga aldaw, sunod-sunod ang serye nin brownout asin bigla ang palsok nin kuryente o trip-off sa nagkapirang lugar sa Albay. Ang babaeng ini naroot subot ang refrigerator asin DVD player dahilan sa power trip-off. Magkaurag baga, ang pagsisingil mga makaskasong kamo. Ang pagma-arg ka ini putol-putol ang serbisyo. Si Jocelyn Amido man, problemado pagkabanggi dahil lang tadaing makakaturog ang sa iyang mga aki. Kung magpapadago subot ini sundo sa burukasan kan klase, siguradong apektado ang pag-aadal kan mga ini. Siyempre pagkabanggi, nagkaipon mag-ibuki assignment. Dahil na kung burn out, paano yan? Tapos di pa makakaturog. Magi na nagkapirang tagsadiri nin computer shops, nag-aagrangay naman sa halangkaw na pigbabayadan sa kuryente na epekto subuot kan mga trip-off. Arogayan sa aliko, magkaigwang una ki-notice na kung anong oras mag-burn out, tanganing maka-ready man so gabos na establishmento. Asigurasyon kan Aleko, dahil na mahaloy ang siring na problema dahilan ta na salidahan na kasudma, ang naraot na transformer ka nakaaging Mayo 26. Pag na-energize na natin yung bagong power transformer, yung kapalit dun sa nasira, it will stabilize our power supply. Piglinaw man kan Aleko, dahil ninda kontrolado ang mga trip-off na nangyayari dahilan ta na sa NGCP subuot ang problema. Inasigurar man kan kooperatiba na mabalik sa normal ang sindang operasyon, oras na makumpleto ang instalasyon kan bagong transformer sa loob nin tulong aldaw. Hagad na sana kan konsumidores ang marikas na aksyon tuyong igwang siring na problema, asin ang dagos-dagos na marhay na serbisyo kan Aleko. Linya Bla, Patrol kan Pilipino. Bihirang konsyerto nin kapadean ipighandog kan Arkidiocese kan Cáceres sa pagtatapos kan Marianman. Nagpapatrol Kate De Lovieres. Sa primerong pagkakataon sa rong konsyerto ang pabalon kan Arkidiocese kan Cáceres sa mga debotos ni Nuestra Señora de Peñafrancia sa pagtatapos kan Marianman. Imbes na local bands, mga kapadean ang nagpaugmakan banggi, Sinda and the Singing Priests. Kaiba ang Ateneo de Naguing University Choir na pahanga tulos ang mga paradalan sa opening number. Iniman ang pinakaenot na konsyerto sa doongan mismo ni Ina Peñafrancia sa Balatas, Naga City. Sa magpaugma sa rupang advokasya ang konsyerto, ang pag-ataman kan Bicol River. May audio-visual presentation pang piganda para digdi. Ipigtampok man sa programa ang Cultural Dance kan Naga College Foundation Arts Culture Bicol Studies bilang honra sa patrona kan Bicol. Kate De Lovieres, Patrol kan Pilipino.
Pagpalawig termino kan paretiro ng pamyanin sarong eskwelahan pigko question. Panghabon sa syudad ni Naga lagduan na naman. Detalyes kay niya sing iba pang mga bareta sa pagbabalik kan TV Patrol dito. Mines and Geosciences Bureau nagpatanid sa mga residentes na naka-star sa landslide-prone areas ngunya na padangadang na ang tag-uran. Nagpapatrol, Eric Bado. Matapos ang El Nino phenomenon, piglalauman naman ang paglaog kan La Nina o labing pag-uran. Kung kaya ang Mines and Geosciences Bureau nagpatanid na sa mga residente na naka-star sa pamitisan ng Bulod asin sa mga landslide-prone areas. Posible subot na magkaigwa ng landslide kung magkakaigwa, sunod-sunod asin na yung pundong pag-uran sa panahon kan La Nina. Pero kung mangyari yan, makusog ang uran na mapama. And then, ma-generate talaga yan. Sa Rehiyon Bicol, sigun si MGB, ang probinsya ng Catanduanes sa may halakaw na posibilidad na magkaigo ng landslide. Haro 70% ng lugar sa sinabit na probinsya ang landslide prone. Sa Albay, sigun sa MGB, dapat mag-ingat ang mga nasa pamitisan kan mayon sa posibleng paghuros pa kan mga natatada pang mga lahar. Itong mga area na pig-consider na i-relocate, dapat dahil na dapat kukuya ng ngunyan, harungan, and then basihan kan MGB sa deklarasyon na ini ang geohazard map. Sa ngunyan, pigtatapos na nindang magibo ang mga mapa para maidistribute naman sa mga gobyerno lokal. Eric Baldo, Patrol kan Pilipino. Pagpalawig kan termino kan paretiro ng presidente kan Kamara ni Sur Polytechnic Colleges, pigo question ngunyan kan nagkaperang personahes mismo kan eskwelahan. Nagpapatrol, Kate De La Vieres. Prominente ngunyan sa Prentera kan Camarines Sur Polytechnic Colleges Naga Campus ang mga banner asin poster na ini. Mensahe ang higot na pagkontra sa pinalawig na termino ni Dr. Monsito Ilarde, presidente kan institusyon. Mga parutukdo asin iba pang personahes kan eskwelahan ang mismong promotor kan petisyon. Sa mo pong pinagre-reklamo niya na magbaba naman po sa pwesto si Dr. Ilarde, tagusto naman po ng bagong administrador. Dismayado ang mga ini sa patong-patong sumot na kontrobersiya durante kan 5 taon na paninirbihan ni Ilarde. Saro kay ni, ang basang sumot na pagpagaba kan ipinatugdok na kapilya na rinibayan nin panibagong edifisyo. Ched subot ang nagtugot sa pagtinirpwesto ni Ilarde na dapat subot retirado ng ngunyan na Hunyo. Nalas ang mga paratukdo kunta numayo pang napipili sa apat na nagsumitir nin aplikasyon sa pwesto. Ang term niya, dahil naka 2 terms na siya, kasuhapon tapos na po ang term niya. Since namayo pong na-elect na bagong presidente, ang gusto pong sabihong kani, dapat mag-appoint na po ng bagong OIC. Bukas ang ABS-CBN News sa anumang pahayag ni Ilarde na pirang beses namang pinurmaran hagadan lado kan news team. Kate De La Vieres, Patrol kan Pilipino. Magkakasunod na pangahabon sa syudad ni Naga nanutaran ngunya na semana. Nanutaran sa syudad ni Naga ang magkakasunod naman na pangaatake nin mga parahabon sa nagkapirang residentes asin mga negosyante ngunya na semana. Alas 8:30 Lunes na banggi, 4 na armadong kalalakihan ang nagpurbar manlaog sa computer shop na ini. 2 persona ang nakulugan asin pinaputukan man ang service vehicle kan shop. Sarong basyonin balaan na recover. Bandang alas 2 naman kasugmang maagahon, sarong rice retailer anako ananin 7 sako nin bagas na nagkakantidad 12,000 pesos, pati timbangan da ipinaligtas. Parehong oras man kasugma, sarong residente kan Villa Karangahan sa San Felipe ang swerteng nakasalbar, kan paputukanin kalibre 45 badil. Nakuha ang 2,500 pesos na kwarta kan biktima. Pinakahuri, ang pangahabon sa Metroville Sabang, bandang alauna kasubagong maagahon. Nakaipsot ang mga kagibo, matapos tangkason ang 4 na glass jealousy sa likod na porsyon kan harong ni Richelda Rehinales. Kantidad 8,700 pesos ang nakuha kan mga ini. Suspect sa serye nin panghaabon sa syudad ni Naga nasa wanted list kan PNP. Pulis liwat nagpatanid sa publiko kontra sa mararaot na elementos katakod kan burukasan klase.
Ini ang retrato ni Urbano Seda na sigun sa pulis, pusikit na parahabon as in responsable sa serye nin robbery hold-up sa syudad ni Naga ngunya na semana. Positibong nabisto si Seda kan sarong biktima sa Rugs Gallery Kanaga PNP. Dating luwas laog na subuot si Seda sa karsel. Problemado ang otoridad kung paano matatimingan si Seda, urog ng bagito subuot ngunyan ang kadaklan sa mga nakadetalyeng pulis. We cannot blame the law enforcers, the PNP, because they are there sa Sendang Beat para mag-protect, magbantay, mag-prevent yung crime. Ang kapabayaan man kan mga biktima sa insidente ang pigtutungkusan kan pulis. Natatawan kaya subuot nin oportunidad ang mararaot na elementos kundi magiging rigmat sa palibot. Di kita maging kampante perme na day man ako ma-hold up, day man ako mahabunan, day man na mayo man mangyayari. Sa panahon ni talagang ang krisis, talagang kadako sa tuyang mga kababayan talagang they're taking opportunity na itong pinakamadali sa pagin ng illegal na gibo. Pigahalat na sanaan mandamiento de aresto ki Seda, tangani dagos ining mapasakamot liwat kan otoridad. Sigo naman sa Naga PNP, pangangaipo katakod kan burukasan kan klase ang posibleng rason, kan liwat pag-atake, kan iba pang mga parahabon. Filming water service interruption sa Daragalbay dahilan subot kan pagkaraot kan generator set. Nagpapatrol Eric Baldo. Balik na sa normal ang supply kan tubig sa Daraga Albay matapos na mawaray ni ninharos 5 oras kasudma. Sigun sa manhamiento kan Daraga Water District dahilan ini kan pagkaraot kan sa indang generator set sa Budja Water Source. Day pasubot sinda ning koneksyon ng kuryente sa indang water source kung kaya apektado ang supply kan tubig kung maraot ang generator set. Kaya pag talagang day nag-andaran sa tuyang bumba, madali uniyan mamati kan sa tuyang mga konsumidores tigdi sa sentro. Balik man sa normal ang supply kan tubig, nag-aagrang pa ang ibang konsumidor. Sa harong na ini sa Barangay Maruroy sa Daraga Albay, maluwi ang supply ng tubig. Day talagang tubig. Magpunsa kanina day talagang tubig. Pero nga 5 o'clock ay 5 maaga iwan tubig. Pero pag another 7 na, day ng tubig. Kasi nga may papalik. Sa ngunyan, plano naman kan manhamiento kan dawat na maghanap pa rin sa rupang water source para maragdagan pa ang supply ng tubig sa Daraga. Eric Baldo, Patrol kan Pilipino. Rooftop vegetable plantation, probadong epektibong pambawas init kan panahon. Ini kaya ang ginibukan BJMP Daet, tangani babawasan ng init na nai-eksperyensya kan mga detenido sa laog kan karsel. Nagpapatrol Kate De La Viere. Doble arasas ang mate kan 115 inmates ngunyan kan BJMP Daet Camarines Norte. Apwera sa surusuan na sa karsel, mateng-mate pa napekto kan init kan panahon. Antes pa man ang pagbutuaan ni man lain-lain nakamate ang dulot kay ni, naisipan ka na hensya ang rooftop vegetable plantation. Tulong bulan ng pigmamantinir ini kan BJMP Daet na sigun sa jail warden, epektibo ng gad na nakabawas kan temperatura sa karsel. At least to lessen the illnesses na nakukos ng sobrang init, ito yung naging plano namin na kahit papano malagyan namin ng tanim dito sa ibabaw para malesen yung heat na pupunta sa mga cells. Mga gulay asin prutas siling kan sitaw, okra, munggo, batag asin lemon ang kadaklan na itinanong digdi. Igwaman pananum arong kan oregano asin java mint na epektibo kontra sipon asin abo. Yung kanyang gardener doon, si Mr. Ogie Balbaran, ang tumulong para maisakatuparan itong rooftop gardening. Mga lumang sako, alang nabunot asin organic fertilizer sa naan ginamit digdi, laom an marhay na ani kada tulong bulan. Pwedeng magsilbi po itong example para sa ibang mga, kahit mga bahay na maliliit lang na slab yung bubong nila, na hindi pala imposible na pwede nating taniman yung ibabaw kahit napakainit. Parte man subutan proyektong ini kan El Nino Mitigation Program kan ahensya. Kate De La Viere, Patrol kan Pilipino, Daet Camarines Norte. Asin mga Filipino wakeboarders nagpatiribayan sa 5th Philippine Wakeboard Nationals. Ini asin iba pang mga bareta sa pagbabalik na kan TV Patrol Bicol.
workshop manunungod sa agroforestry ang giniboday pa sana nahahaloy. Aktibong nagpartisipar digdian mga benepisyaryo kan Libmanan Pulantuna Watershed Management Project na pigpondohan kan World Bank. Matapos ang training nagtukad sinda sa pamitisan kan bulod na porsyon kan Barangay Panikwason syudad ni Naga. Praktikal na ginibodigdi ang mga nanudan kan partisipante sa A-frame contouring as in upland farm planning. Hasta ngunyan dakula pa ang peligro nin heat stroke sigun sa mga eksperto. Pinakapotensyal na maapektaran subot kay niyan mga personang may helang sa kublit asin puso, obese o sobra antibang sa edad asin ang mga pirming nagiinom nin arak asin may caffeine. Pinaliwanag ang mga ini sa sarong seminar sa syudad ni Naga ni Dr. Tony D. Pinaka-epektibo subot na dapat gibuhon, iyon pahigdaon ini, itaasan bitis asin pahidan nin cold compress ang liog asin payo. Makakatabang man kung mag-inom tulos nin dakol na likido, tanganing magbaba ang temperatura kan hawak. Philippine Coast Guard Bicol mahigot na ang preparasyon katakod kan pagdagsa kan mga pasahero pagburukasan kan klase. Nagpapatrol Thea Omelan. Bako sa na DepEd na naghahanda sa pagbubukas kan klase sa Hunyo 15. Ngunyan pa sana naghahanda naman ang Philippine Coast Guard sa pigante si parang dagsakan mga biyahero sa mga mayor na pier kan Bicol. Mabugtakliwatan Coast Guard nin mga passenger assistance center sa mga pier, partikularmente ang mga darakulang pier, Siring kan Pilar, Matnoga, Tabaco City. Nagdadagdag tayo ng mga personnel. Tulad ng canines, kasama na doon yung mga sniffing dogs, then the special operation groups personnel. Doble esperso man ngunyan ng Coast Guard sa pagbabantay lalo na sa mga passenger vessel. Saro sa mga tututukan ng overloading na iyon saro sa mga pangenot na rason kan mga aksidente sa kadagatan. Sumunod sa mga lituntunin, pagsusuot ng mga life-saving equipment tulad ng jacket. Sa tahaw kay ni hagad ngunyan kan PCG Bicol ang pakikipagtabangan kan mga pasahero asin kan mga may tagsadiri kan mga passenger vessel. Thea Omelan, Patrol kan Pilipino. Mga Pinoy wakeboard enthusiasts nagpatribayan sa 5th Philippine Wakeboard Nationals katakod pa man graray kan katatapos pa sa ng Kaugma Festival sa Camarines Sur. Napapatrol Kate De La Vieres. Liwat nagkatiripon ang wakeboard enthusiast sa nasyon kan weekend. Ang bantog na Camarines Sur Water Sports Complex ang naginindang destinasyon para sa 5th Philippine Wakeboard Nationals. Prioridad ng gadkan kompetisyon ang Pinoy wakeboarders na pinatunayan ang tibay sa nasabing sports. There are 105 participants this year. I think that's more than last year, which was 97. So I'm very confident that next year there will be more people from Davao, from Manila, from all parts of the country coming to Kamsur. Napahanga ng gad ang mga paradalan sa ipigbidang tricks o exhibition kan partisipantes. Magin ang foreign wakeboarders na pabilib sa saindang tibay. Angat man ang mga kaakian na geedad 3 sa pababa. Magin ang mga kababaihan na imapadaog sa extreme sports na ini. Ang mga aking lalaki, game na game man. Asin syempre, day mapahuri ang kalalakihan sa man iba-ibang kategorya kan kawat. Pakonsuelo man ang Pineapple Award para sa may worst game sa kompetisyon. Kate De La Vieres, Patrol kan Pilipino. Asin yan ang mga balatang naguno sa mga urog na pinahiwas na pagpapatrol. Kami ang mga patrol kan Pilipino. Nagsisirbisa do sa inman sa Kabikolan.